Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Booking, ha? Puro ano lang sila no? Ang sabi nyo sa ICI, imbestigahan yung mga dapat imbestigahan at fair. Dapat kailangan maging fair, ipakita sa taong bayan. Bakit executive session ang kailangan yung gawin? Booking kayo, no? Mabubuking kayo. At lagi nyong iniipit ang diskaya. Bakit? Ikakanta ho ang diskaya. Malamang, meron ikakanta yan, kaya gustong ipakulong agad-agad nito ni Bungitgit at wala raw piyansa. Ay, mababack to you naman kayo niyan pagdating ng oras. Konting taon na lang, Tapos kayo naman ang iimbestigahan. Hindi sa executive session, kundi sa isang live stream. Hihintayin namin yung mga pagkakataon na yon. Ano ba yung mga balita ngayon? Pag executive session, ang hinihiling dyan sa ICI, magtaka na at magduda ka na. Tama nga naman. Sino nagsabi niyan? Di yung magaling na mayor. Pero hindi natin siya paniniwalaan na. DOJ Yusek Jojo. Allege, bagman ni Pangulo. Nag-resign na? Agoy. Bakit nagsisipag-resignan yung mga natutumbukang pangalan? Para ba mabilis silang makalaya, makatakbo? Ganun ba yun? At meron akong slide AI to pero bawal ata no? Bawal ata maglagay ng AI Kasi sabi doon sa video na yon, kasi 'di ba kine-claim yung yung tulay. Ito ni Bungitgit. Kine-claim na sa kanya raw. Hindi naman pala sa kanya yun. Yung tarpaulin lang pala sa kanya. Yung tulay na pinagawa ay legacy ni Tatay Digong. Ngayon pumunta siya doon. Meron nga siya doon yung tarpaulin. Yun sa kanya. Ipasok na natin yun. Dami mong kwento, Kuya Goods. At shoutout nga pala, Naku, mayroon na nagtatampo. Hindi na raw nasa-shoutout. Shoutout sa ating mga subscribers, Malapit na ho tayo mag 350,000. Salamat po ng bonggang-bongga. Tutok lang kayo, At dito na makikita kung ano yung mga balita na hindi minsan sinasabi sa balita. Sa stream. Nakukuha natin yan sa mga magaling ng mga informante, na mga nakasuporta rin kay Tatay Digong. Kagaya nito ni Robin. Ano kwento mo, Robin? Pasok. Naging closed door ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure kay Sandro Marcos. Bakit? Matapos personal na humiling na gawin itong executive session. Ayon sa paliwanag ng ICI, pinagbigyan ng kahilingan dahil may posibilidad daw umanong mailahad ang mga sensitibo at kritikal na impormasyon mula sa resource person na maaaring makompromiso ang patuloy na investigasyon kapag nailabas sa publiko. Dahil dito, biglang pinutol ang live broadcast ng pagdinig at tuluyang itong itinuloy sa executive session. Eto na lang, huwag nyo kami pinagloloko. Noong pumunta ka, naka-live, ang daming media. Nagsalita ka pa, di ba? Na haharap ka at sasabihin kung sino yung mga... Bakit hindi mo sinabi? Ano lang, papel niyo pala dyan. Puro kwentong putsero na lang. Saraswelahan. Kwentuhan lang. Na kunwari, pumunta ka dyan para magbigay ng mga impormasyon. Aba. Hindi yun ang hinahanap ng taong bayan. Yung mga pinangako nyo na di ba? Tamang pag-iimbestiga. Marami kayong nakalap na mga ay nakukulong lang ngayon puro mga kontraktor. Asa yung mga big fish? Kaya nagkakaroon na paisa-isa na nagre-resign itong gabinete, itong sinasabihan na bagman. Paisa-isa na silang nawawala. Yung isa nag-resign, yung ICI, di ba? Nag-resign na. Kasi ayaw niya siguro yung pamamalakad. Ikaw ba naman utusan ka mag-imbestiga, wala kang sahod. Ano ba yun? Meron pa dito, ang pangalan nito, Capiz, nag-resign na rin. Bakit kaya nag-resign? Naku, baka dito ata. Kasi di ba sabi ni Saldi ko, dito dinadaan yung
Oo, may usapan na parang malaking porsyento, agoy. Grabe, ha? Tiniyak na makukulong si Diskaya. Yan na talagang laging banat nila eh. 'Di ba? Tiniyak na nila na makukulong si Diskaya. Bakit nyo kailangan pagpilitan na makukulong sila? Ang tinumbok ng Diskaya, kayo, ng pisan mo. Yung pisan mo. Tapos, nung nagkaroon na ho ng mga paglalabas itong si Saldico, natutumbok, kasama pala siya. Ngayon ito, wala na naman tayong kwento kay Saldico. Abangan uli natin kung ano yung part 8 ba, part 9 na ba tayo. Diba? Isipin nyo mga kasama, ang hirap nilang explica kung ano yung gusto nyo ibigay sa taong bayan na impormasyon. Ano ba ang gusto nyo malaman ng taong bayan? Parang wala kayong gusto malaman eh. Executive session. Yan lang ang alam nyo, mga sarap yung pagtitirisin. Pasumpa ka pa. Tuloy nyo. Nakaganon pa siya, di ba? Ito. Ito, dito tayo. Meron siyang, pero alamin lang natin ang kanyang panig, hindi natin alam kung ano ba ang tunay sa tunay. Kasi, nakitaan natin siya ng ano eh. Pero sorry wala na, X na. Kahit ano pang gawin nyo, X. O kung tatanungin nyo ako, alam mo, lalo-lalo na kung ang nagre-request ng executive session, may kinalaman sa anomalya o kaya involved sa anomalya. Kasi malalaman mo Ayun naman pala Bakit kailangan niyo pang mag-imbestiga sa Davao at sumama pa kayo sa Davao? Di ba? Kaya ako nasabi na X na ang mama. Ayoko na ho siya. Dati, bilib na bilib ako. Gusto ko siya maging senador. Pero nakita ko siya sa Davao. Alam niya naman pala na walang makikita mga ebidensya. Tando siya talaga. Ano purpose, boss? Amo, manager. Hindi, kung ang purpose nyo doon ay makatulong kanino? Sa mamayang Pilipino, parang nakitaan ng taong bayan na alam mo naman na ganun yung takbo na at kalakaran ng mga alam mo yun, yung mga namumuno. Nakita kayo doon, umakyat pa kayo sa bundok. Tapos niligan nyo yung netting. Anak ng bugi naman. Diba? Wala nga yun Hindi nga kayo, alam nyo naman palang, ano ba tawag doon na maraming anomalya dito sa mga kamag-anak nito at sila. Dapat tinanggihan nyo na lang, boss. Sayang yung karera nyo. Bilib na bilib ako sa inyo nun. Kaso nga lang, wala na. Anong gagawin natin? Mas makakalamang ang taong bayan kaysa naman sa inyo. Maski siguro mga taga-Baguio, nadismayan na rin nung nakita kayo doon, sumama kayo. Pero, hindi po natin sure. Baka mamaya, in good terms sila ng mga Duterte. Baka mahatak pa siya kung sakasakali siyang tatakbo. Hindi, ito lang kasi kung ikaw makita mo siya sa ganong sitwasyon, ang dami mong sinasabi na mga ganito, ganon, corruption, maraming flood control ghost project. May patungkol doon sa mga namumuno. Kung ako doon, hindi ako magsasama mag-iimbestiga. 'Di ba? Wala nasama sa ano. Yun lang ating komento at reaksyon Kaya marami rin nagre-resign. Hindi pa pala natin na kwento. Tuloy pa ba natin? Huwag na siguro, no? Dito na lang sa mga nagre-resign. Kasi marami talagang nagre-resign. Gawa ng nakakaladkad ang pangalan nila. Kung hindi naman siya kasama, pwede naman siguro magpaliwanag siya. Kung kasama siya, pwede rin siya magpaliwanag. Bakit kailangan mag-resign? Ano ang dahilan? Dahil pag nag-resign na, hindi na pwedeng anong tawag doon? Hindi na pwedeng ungkatin ng ungkatin? Pwede ba yun? Ang daming nag-resign Yung DC Bunoan nag-resign. Ngayon wala na sa kwento. Tapos na ang karakter, di ba? Wala na siya, hindi siya masyadong pinag-uusapan. Yung dalawang gabinete. Si Samin, saka yung isa, yung babae. Nawala na rin sa eksena. Tapos na rin yung pelikula, yung karakter nila. Hindi na rin masyado napapag-usapan.
Ito naman, natalakay ni Saldico. Binitawan ni Saldico yung mga bagay-bagay na impormasyon patungkol dito sa Bagman na di umano na nalalaman ni Saldico. Okay, nag-resign. Bukas makalaba, wala na rin kwento. Tapos na rin ang karakter. At gano'n na lang ang kwento. Nagsipag-resign na ho at wala na tayo yung karapatang imbestigahan sila. Ganun ba? Ganun ba kadali yun? Hindi naman. Alamin natin dito. Na naman ang isa pang miyembro ng gabinete na nakaladkad din sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Lydia Bonzo. Isang araw matapos maisiwalat na may koreksyon umano sa isang contractor, kinumpirma ng Department of Justice na nagsumite na ng kanyang resignation, si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz. But as to whether or not this appointment has been accepted or acted upon, we have no news yet. So he has tendered it, but no news yet on whether it has been acted upon. No? So that's what all we know for now. Dagdag nito, hindi nila alam kung kailan eksakto ito nagpasa ng resignation dahil sa opisina ito ng Pangulo ipinasa. Unang pinaputok sa palasyo ang balitang nagbitiw na ito sa pwesto matapos maipabalitang may connection ito sa isang construction company na JSJ Builders Incorporated na ipinangalan umano sa kanyang then 19-year-old son. 2023 lang na ma-incorporate ang JSJ pero agad itong nakakubra umano ng mahigit 200 milyong pisong proyekto sa Ilocos Norte. 2022 nang i-appoint ni Pangulong Marcos si Cadiz sa pwesto, isang buwan matapos itong maupo bilang presidente. Kapwa sila tubong Ilocos Norte. Matatanda ang naging parte rin ito ng President's Legislative Team noong nagtatrabaho pa ito sa Senado. At tinap noon ni Senador Amy Marcos para hawakan ang legal affairs ng Ilocos Norte noong gobernador pa si Amy. We do not know what basis, if any, the Ombudsman would have to conduct its investigation. But certainly, as it is right now, as it stands, we're just awaiting if there would be any complaint that would be filed. Everything is based on allegations so far. Unang idinawit si Cadiz sa flood control scandal ni resigned Congressman Zaldico bilang bagman umano ni Pangulong Marcos. Diba? Pero walang direktang komento ang DOJ dito. Siyempre, diba? Alangan namang panigan kakampi. Alangan naman di panigan kakampi. Diba? Sipin nyo na lang, ngayon tain-tai sila na ipakulong. Paano nyo hahanapin ngayon? Nasaan kaya itong mag-asawa? Diba? Grabe yung panggigipit nila ngayon dito. Alam nyo, ito, i-analyze nyo. I-analyze nyo mabuti. Ang nangyari dito, parang nagamit lang din sila. Bakit? Oo. Kasi, kung hindi pa mabubuking itong mga anomalya ng flood control na ito ay contractor. So, meaning to say, gusto lang naman nilang mangontrata. Merong mga dorobo na humihingi ng ilang porsyento. At merong mga dorobo naman na talagang nag-uutos na i-ghost project mo na lang. Hindi naman sila makakapalag kasi hindi sila babayaran. Makakaladkad ang kanilang lisensya. Hindi ko sa kinakampihan pero nagamit lang ito. Ngayon, sira ang pangalan at masisira pa ang pangalan pag yung investigasyon ay napunta na sa Ilocos, ipapakulong na. Mabilis ang pakulong. Walang fine. Saklap, no? Pag sila mabilis. Sabi naman ni Aling Ledesma, mababack to you naman kayo pagkatapos ng 2028. Lahat yan iuungkatin. Ano yung balita rito? Senator, President, Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi na makukulong ang contractor na si Sara Diskaya kaya pinababantayan na siya ng Pangulo sa mga otoridad. Live mula sa Malacanang, nangungun sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili.
Maricel, sa anunsyong yan ng Pangulo, hindi kaya mas lalong magtago itong mga kakasuhan? Malamang. Naku, Jiggy, yan nga yung gustong matiyak ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa video message na inilabas niya kanina. Ipinag-utos niya dito sa DILG at sa PNP na tiyakin na sigurado sila kung naroon, kung nasaan ngayon ang mga diskaya. Especially now na nadiskubre nila yung isa pang ghost project dyan sa may Davao Occidental. Kung saan... Davao na naman. Talaga ba? Ma'am, boss, amo, manager. Ang Davao ho. Nabalita na. Walang utang. Walang korupsyon. Sino ba Bakit sa Davao? Ang dami-dami dito sa Luzon. Puntahan nyo yung Ilocos. Andyan yung Bulacan, di ba? Andyan yung Bulacan. Magpaikot-ikot lang kayo. Huwag kayong masyadong magja-jump ng malayo. Ang layo-layo, Davao na naman. Huwag na nga natin. Alam nyo bakit? Talagang purpose nila na sirain talaga. In connection na naman connected na naman Davao na naman talaga ang tinutumbok nakita nyo? Ang sinabi. Pwede naman siya magbanggit doon. Dito sa Cavite. Pwede kang magbanggit dito sa Bulacan. Ang layo ng tinakbo, no? Tawid dagat. Aminado na nga yung Bulacan na ghost project yung marami dyan. Sino naman kaya sisirain nila sa Davao? Agarang pag-aresto. Ayun na nga yun. Parehas lang yan Diba? Yan yung mga usap-usapin na pwede na mangyari agad-agaran. Kasi nga, meron itong pagtatakpan. Aalamin nyo muna yung kwento. Behind. Grabe! Grabe na ito! Sobro na ang nakawan. Walang nakukulong na the big fish. Gusto niya makakita ng isang pangit na tagapagsalita. Wag na, no? Masira lang, madidismay lang kayo kasi puros kasinungalingan lang naman yung sasabihin nun Huling-huli na kasi merong isang news anchor o reporter ng Palasyo na Kuya Goods, nagtanong siya na ang kulit mo, tagal mo magsasabi. Nagtanong yung ano rin yung masasabi patungkol doon sa kiniklaim daw ng amo niya o nibungit-ngit, yung tulay. Aba, nag-aalit ang babae. Sino daw ba Diyos mio. Ay, ayokong masyadong masisira yung araw nyo doon sa tao na yun. Kaya wag na lang yun. Iba na lang Ngayon, pag-usapan natin, itong kagandahan, Davao City Bus Units sa may rangkada na sugod karong adlaw. Eto na. Sa mga hindi nakakaintindi ng Visayas o Mindanao. Eto ho. Ako rin, hindi rin nakakaintindi. Pero, pilitin natin ibalita sa inyo na yung bus ng Davao, yung bagong-bago napakaganda ho. Para kang nasa Europe. Yung ganda. Pakita natin. Karong adlaw gilusad na sa lokal nga kagamhanan sa Davao City ang libreng sakay sa mga libreng Davao sakay! City bus units. Sayron dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, nata din karon sa Turil District Hall. Usa ni sa mga lugar kung naa sa manukad ang biyahe sa Davao Interim Bus Service. Pulo na sa mga bus, Sara, no? Nya gani inyo makita din sa kong likod na naipipila ka mga pasahero nga nagulat atong hinabion si Sir, no? Usa sa mga pasahero nga nagpaabot sa bus. Sir, unsa kada kung tabang ning bus nga libre ang sakay? Dako kani siya og impact sa pamasahe oy kay dako kayo ang budget sa mga padulong dinhi. Dako kay katabang ni sa mga netizen nato dinhi. Sama sa mga pobre. Ang budget, ang sweldo tama lang 'yun. Meron ba kayo niyan? Tumbasan nyo nga yung ginagawa dyan sa Davao, libre sakay. Libre sakay ho. Ayan mga Davao City Bus. Sana ho madagdagan po yan. Ang kala ko dati 100 unit pero parang nasabi na balita, parang nasa around 19, 20 something. Pero sana hopefully dagdagan
Oo, tuwan-tuwa ang ating kababayan sa Davao na merong ganyang libreng sakay. At hindi lang yan. Hindi ho binabalita ng mga unggoy na stream. Unggoy, no? Hindi ho binabalita na libre ho ang bus o service ng mga estudyante. Inggit kayo yun? Inggit yung mga yan. Alam nyo bakit? Yung pondo ay ginagamit ng tama ng gobyerno ng Davao. Kaya, sorry na lang kayo. Baka mamaya, kopyahin nyo na naman yung ginagawa sa Davao. Malinis ang Davao. Huwag niyong gawa ng kwento. Huwag niyong gawa ng istorya na merong mga, kurap. Wala. Doon kayo magbase sa libro ng DPWH, pirmado ng mga engineer. Kompleto. Ricardo, huwag kayong kwento yung sa pagong. Sikreto ng ICC. Nako, ito tayo Sikreto ng ICC. Kaya reject si PRRD sa interim. Alam nyo naman, ano nasa likod niyan? Baka may... Ang lagay ganun-ganun na lang. Digay ako ng digay. Alamin natin merong pag-uusap dito. Yung mga galing na vlogger na nasa ibang bansa at sa Pilipinas. Ito, maraming alam ito si Miss Sas. Kita nyo na, alam nila kung ano yung dahilan. Kaya dito malalaman natin ano nga ba ang dahilan? Bakit na-reject ang interim ni PRRD? Ano yung mga pag-uusap dito? Ati Sas and Miss Biber. Biber ba? Pasok. Sinasabi ko na sa inyo, the odds are stacked against Duterte sa ICC because ano nga nila yan? Price catch, trophy. Ayan. Tama. Yan lang ang trial, yan lang ang high profile trial nila, Begs. So they need to justify continuous stream of funds from member states. Pero shameless na sila So ibig sabihin parang they do not... They are always shameless. They are always shameless because they are accountable to their funders. The funders is yung member states. Sino yung mga member states? Mga EU countries. European countries. They would like a justice system where PRRD will not have any fighting chance at all. Yes, to win. Girl, saan ka nakakita na hindi ka pwedeng bisitahin ng pamilya mo when they want it? At saka hanggang ngayon, hindi pa confirmed yung charges ni PRRD, Wala pa siyang charges. Oo. Naghahanap pa lang sila ng witness. Naghahanap pa lang. And even that, I mean, ano ang tawag dito? Hindi pa confirmed yung charges ni PRRD. So, dalawa ang patutunguhan yan. Dalawa. Either they will do what the Supreme Court did during Cory's time. Yan. Which is? Ano kaya yun? Di ba nung kay Cory time, meron silang policy of exile. I think this is going to be a defining moment for the Supreme Court. Ano kaya yun? And whatever they decide on this would be talked about for generations to come. For generations to come. Okay, for generations to come. Kasi this is exile. The faces of the poor, of the children, they're very poor in Tondo. And I see the silver lining. So, you know what? I think that Jonah Gray is trying to be socially relevant. Yun nasa gitna kanina, Yung kaya pala, na na-reject si Tatay Digong kasi
yan lang pala yung high profile na hawak nila dyan sa ICC. So meaning to say, kung magagawa nila ng kwento, ay credit sa kanila. Pero, kita nyo, wala pa naman charges. Wala pa namang, pero tumatagal na. Kung hindi ba mga unggoy itong mga taga-ICC na ito. Oo, hindi nila binigyan pagkakataon yung interim dahil daw sa 3 rason. Baka daw tatakas, malaki pa raw ang impluwensya ni Tatay Digong sa Pilipinas at yung isa hindi ko nakalimutan ko na eh. Yun, yung mga bagay-bagay na napakaliit ng utak ng mga taga-ICC, no? Sipin nyo. Matanda na, 80 years old o 81 something. Tapos, ma-impluwensya pa ba? Ano pang, hindi, may Alzheimer's na nga. Ayun ang nababalita. Oo, di ba nung na-interview si Congressman, yung, ano ba yun, apo niya na congressman ba yun? O konsehal? O di ba, na sabi, nagtanong daw siya, bakit daw siya nandito, si Tatay Digong. O di nagkaroon nga ng mga ICC na to, wala talaga sa hulog to eh. Salamat kayo. Naku, nandyan yan sa ibang bansa. Kung nandito yan si Tatay Digong sa Pilipinas, naku, sigurado. Ano pa yung mga balita ngayon? Ano ba ito? Ang dami nila pagtanggap sa resignation ng ilang gabinete. Ipaliwanag Malacanang, naku, pagsisinungalingan na naman yan. Sasabihin yan, hindi nag-resign. Sasabihin yan, pag-aaralan pa. Ilang araw, lalabas ang issue. Nagawa na naman ang kwento. Sino man na nagbabalita niyan, alam niyo naman yung tagapagsalita niyan, yung under, kung ano-ano lang lumalab. Alamin natin dito sa balita. Hinamon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Malacanang na ipaliwanag ang pagtanggap sa pagbibitiw sa pwesto ng ilang cabinet members. Nako. Taga Mountain pala naghahamon. Di ba, nung isang arawan dyan kahawak-hawak mo, ano ka, sa Duterte kay Kong Pulong. Tapos ngayon, ano ba talaga gusto nyo? Kita nyo, pagulo dahil hindi mo alam kung sino kinakampihan nila eh. Baka sila gusto mamuno, Di ho pwede, wag ho kayo mag-ambisyon, mama. Tigil-tigilan nyo ang ambisyon nyo, Popular na ang mga idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Kabilang narito si Justice Undersecretary Jojo Cadiz na nagbitiw kahapon, December 5. Idinawit si Cadiz ni Saldico na tumanggap umano ng kickback para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbitiw din sa pwesto si dating Budget Secretary Amena Pangandaman na tinukoy ni Ko na nag-utos sa kanya umanong magsingit ng 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 budget ayon umano sa direktiba ni PBBM. Bukod sa kanila, nawala rin sa pwesto si dating Executive Secretary Lucas Bersamin na idinadawit naman ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa flood control scandal. Mariing itinatanggi ng palasyo ang mga paratang ni Ko laban kay PBBM. Si Zaldico. Ako, ayan na tayo. Tigil. Alam na namin. Wala kayong, ano ba tawag doon? Wala kayong kabig-kabigin. Tama ba yun? Kasi gusto nyo pababain, pati si BP Sara, isama nyo sa pagbaba. Wag ganun. Wala namang ginawang pandudurobo ang BC. Bagkus minahal siya ng milyong Pilipino, ha. Papaliwanag ko sa inyo, baka magulat kayo sa gobyerno ng Davao, napakaganda ngayon. Kaya nyo bang tapatan yung ginagawa ng mga Duterte? Na minamahal sila ng milyong Pilipino. Na minamahal sila ng taga Davao. Paano mo napatunayan yun? Tignan nyo yung pumuntang si Bungakngak, si Bungakngek. Pumunta doon sa tulay. Nung sasakay na ng helicopter, pauwi, naglalakad, pinagmumura ng tao. Bakit? Duterte sa Duterte yan, wag mo angkinin. Yan naman tayo eh. Gawa-gawa na naman kay istoryahe. Ano nga, hinahamon mo para saan? Pampahaba na istorya ba yan? Para may pagtakpan. Di ba? Para naman kayo, ano yan, sunod yan, tatakbo kayo senador. Wow! Swerte na nga lang kayo dahil na ilukluk kayo ng magaling na milik-milik eh. Magaling nga kahit talo ay naipapasok.
Di ba? Isipin nyo mga kasama, pag ganito ang papasok sa gobyerno, aba. Lagi ho, meron dyan sa rotonda, sa Welcome Rotonda. Ayan ang mangyayari dyan. Lagi magkakaroon ng ingay dyan. Pag ito mga namuno, kasi kilala nyo naman kung ano sila eh. Sila yung mga black-black, makabayan, bayan-bayan, sila yun. Walang tigil ang ingay ng mga bunganga niyan. Pag yan kahit mga bata, sinasama. Walang kaalam-alam na bata, sinasama. Kita nyo naman, di ba, pag nagkatitipon-tipon sila, ang bumuboses mga bata. Kawawa yung mga bata. Kaya kung umabot sa video na ito, hanggang sa muli, pakilagay share, bye-bye!